Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito nagpatawag na po ng Senate hearing. Ito si Senator Rapi Tulfo kaugnay dito sa nangyaring na-discover niya na may nananalo ng hindi lang po isang beses, dalawa, kundi 20 times or more pa. So dito may nabanggit siya 3 tao na nananalo po na kada buwan na hindi lang po isa kundi mahigit sa 10 or more than po sa 5 times na nanalo. So dito sa babanggitin po ni Senator Rapi Tulfo, ito halos kumukubra buwan-buwan ng not less than 500,000. So minsan more than 500,000 to 1 million kada buwan ang kanyang kinukubra. Ito yung sinasabi ni General Manager Robles na sinasabi niya na kiniklaim lang daw. So claimant lang daw itong nag-receive na to. Panoorin po natin kung magkano po yung kiniklaim daw di umano, sabi ni GM Robles na amounting kung magkano yung magbubulat kayo magkano yung kiniklaim niya every month. Hindi po siya yung original lotto winner, hindi siya yung may-ari ng ticket, so siya lang daw po yung nagki-claim base po sa sinabi ni GM Robles. So panoorin po natin. COMSEC through the PCSO cooperation, the following names: Nituda Antonieta, and then Rayal Jim J. Sualio, 10 lamang po ito, and Lahara Rolando. Why? Isa sa kanila, halimbawa, noong July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 times nanalo ng 225,000 pesos. Take note, 8 times po nanalo nung July ng 225,000. So magkano po yun? 8 times na yun. So times 2 ng 225 is 500. So 1, 2, 3, 4. So 1 million ang kinubra niya. Pinakubra lang yun Claimant lang po siya, hindi siya yung nanalo. Remember, sinabi ni GM Robles, claimant lang daw yun. Hindi yun yung original na may hawak mismo ng lotto ticket. So, pinano lang po pinasabay lang daw po. Ayon po kay General Robles. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000, tig to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, 4 times nanalo ng tig 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Or excuse me, in fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, Nahiya pa yung pinakalas niya, 450 lang yung kinlaim niya. Or pinaklaim sa kanya, 450,000 lang daw. So medyo nahiya pa. Ngayon, kung titignan nyo yung pattern, every month, para siyang empleyado. Kumukubra siya every month ng pinakamababa na yung 450. At ang pinakamataas almost 1 million. So yun po yung kiniklaim niya na sinasabi ni General Robles na na pinakasuyo lang dahil yung lotto ticket winner is wala daw valid ID, malayo daw sa Kapitolyo, so pinapasuyo lang daw dun sa may-ari ng lotto outlet. So dun pa lang common sense na ikaw na nanalo ng 250,000 is ipakikisuyo mo sa ibang tao na hindi mo kilala. Or kung kilala mo, di ba? Kahit kakilala mo na ganun kalaki yung i-claim mo is parang i-broadcast mo na nalo ka ng 250,000. Siyempre, di ba, unang reaction po na, real po. Siyempre, itatago mo muna. Dahil ayaw mo muna may makalam, siyempre, for security reason mo. Pangalawa, gagawa ka ng paraan para, halimbawa, wala kang ID. So, maghahanap ka ng way para magkaroon ka ng ID. Napakadali lang kumuha ng ID ngayon So, don't tell me na hindi ka mag-e-effort na makakuha ng ID dahil magkiklaim ka ng 250,000.
Di ba? Napaka-imposible. Di ba? Tuloy natin. December, 4 times nanalo tig 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig 225,000 pesos na premyo. Okay? O August, tig 225,000 naman, 9 times. So, this amounted to 8.3 million. Actually, 9 million to eh. Tama? 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Your Honor, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. And definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung Hindi nagit yung tanong ni Senator Rapi Tulfo. Ang tinatanong ni Senator Rapi Tulfo, ano daw yung probability na lagi niya napapanalunan yung jackpot na 250,000. So, i-consider natin sa jackpot na. Hindi yan yung hindi ito yung 645, 658. So, hindi po yun yung pinag-uusapan dito. So, possible ito yung mga maliliit, hindi naman sabing maliliit. So, baka ibang brand ng tayaan sa loto. Pwedeng EC2, pwedeng mga parang ganun. Diba? So, imagine, ang tanong, paano, probability na makuha niya mga ganung combination. Pero ang sinasagot ni General Manager Robles, is yun nga daw pinapaklaim. Sige, sabihin natin pinapaklaim. Kasi nga naman, totoo naman, na kapag less than 10,000, below 10,000 po yung i-claim mo at meron namang pondo yung lotto outlet, pwede mo na i-claim doon automatic. Provided meron ka syempre requirements like yung valid ID. Ngayon, kung sinabi naman ni General Robles kapag more than 10,000, kailangan mo pumunta na sa opisina ng PCSO para doon mo i-claim. So, ang tanong, ano yung probability? Kasi diba may sinasabi sila na kailangan mong tumaya ng parang ilang combination yun para makuha, mahit mo yung pinaka winning number. So, medyo marami po. Dito, parang ang bilis-bilis niya makakuha. Kasi, biluin mo, 8 times, 9 times sa isang buwan, nakukuha niya yung winning number. Which is yung maximum na 225,000 per winning ticket. So, imagine kung magkano halaga yun sa isang buwan. So, parang daig mo pa yung isang empleyado na pumapasok ng 8 hours. Ikaw ay tumaya ka lang ng minuto lang, itinagal mo sa lotto outlet, kumita ka na kagad ng 225,000. Or sa isang buwan, kumita ka ng higit 1 million. Pinaka-lowest na yung 450,000. Diba? Hindi naiintindihan dito ni General Robles. Kumbaga parang dumipensa na kagad siya. Na yung kumuha nung winning, sabi natin jackpot na yung tawag natin doon, jackpot winning price doon. Sinabi niya claimant lang. Ang tanong ni Senator Rapi Tulfo, yung probability na talagang mabilis makuha yung winning number. Malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. In fact, we invited that yung sinasabi niyong tao for today at sabi niya hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, Yes. para po natin, meron po kaming video ng niya. Yes. And also, And then with that, if I may add, kaya nandito yung BIR, bakit ang TIN number niya ay 0000? So ito, magandang tanong to ni Senator Rapi Tulfo. Wala siyang TIN number. So ang in-input lang ng taga PCSO is puro 0. So ito ang paliwanag po ngayon ng BIR. 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million, and 0000 pa rin ang TIN number niya.
Mamaya yung BIR will explain to us how did it happen. Dito medyo nagkabiglaan dito, parang hindi nila na-anticipate na malalaman to ni Senator Rapi Tulfo. At ito ang itatanong ni Senator Rapi Tulfo. So hindi nila to siguro napagandaan, kaya medyo nag-meeting ng konti. One moment, Your Honor. Comsec, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko. I want them to be here sa next hearing and to explain to us kung talagang agent sila. And then kung agent sila, then bakit kung sila ay nagka-claim on behalf of some people o suki nila, whatever, then why are not they paying taxes? Kasi Hindi, nakakapagtaka pa rin na kahit sabihin mong suki mo yan, napaka real talk lang. Hindi mo ipapaklaim yan kung yan nasa 225,000. Diba? Siyempre, what if nga takbo? Tsaka remember, 8 times nanalo. Isang tao lang ang nananalo. Hindi naman dito binanggit na different people yung nananalo. Isa lang yung claimant. Sabihin natin different people yung ang nanalo ron, isa lang yung claimant. Doon na lang natin tingnan. Sige, for the sake of argument na lang. Pero, di ba parang nakakataas pa rin ang kilay na napakagaling naman ng Lotto outlet na to at kaya niya magpanalo ng ganong karami sa isang buwan. Pero mo, parang 8 times sa isang buwan nakapanalo ka, parang to my experience po kasi meron po tayong kakilalang merong Lotto outlet na minsan nga daw isang beses lang siya nakakapagpanalo at malilit na amount lang. Pero ito nakukuha yung jackpot doon sa certain na draw. Hindi to yung 645, 658, mga ganun-ganun na. Ibang better game to. Ibang tinatayaan to. So, medyo kahit paano, may pagdududa talaga. Malaking pagdududa pwede mangyari dito. dapat yan, nakalagay ang TIN number nila rito. Tama ba ako, BIR? Nakalagay po dapat yung TIN nila. Exactly. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. So, binawasan sila ng tax ng piso. Ayan, puro zero. So, paano yung pinataksan ng BIR? O paano yung binabawasan ng PCSO yung tax nila? So, kung binawasan ng PCSO ng tax yung jackpot na yan, saan nila, paano nila ibibigay sa BIR? Wala nga TIN number. So, sino yung kakaltasan nila dyan? Di ba? Parang doon pa lang may sablay na. PCSO, saan nire-remit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged, Sa amin. di ba, na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may TIN number. Anong proseso BIR? Kunyari ako, ordinaryong mamamayan, o ordinaryong mamamayan naman talaga nanalo karamihan sa PCSO, at nanalo ako, say 225,000. Pupunta ako sa PCSO na wala akong TIN. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax? Ako na nanalo ng 225,000. Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold po si PCSO. Dapat po, make sure nila na registrado po muna yung individual. So, paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? So, paano kung wala akong TIN pagdating ko sa PCSO at may hawak-hawak ko ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form, kailangan may TIN po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po. Kung wala pong TIN. Kaya nga, pero di ba there's such a thing na magbibigay siya ng temporary TIN number? Wala pong... Kasi kung maghintay pa ng several days before mabigyan siya ng TIN sa kanya makiklaim yung kanyang price, dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na fixer or rediscounter.
Ang tin naman po, Mr. Chair, one day lang po, mabilis lang po. One makuha. day. Yes po. Punta lang po sa district office. Parang nakikita kong ganito eh. Kinaltasan ng PCSO yung jackpot. I think 12% yata yung kinakaltasan. So, medyo malaki rin yan. So, hindi na nire-remit sa BIR. So, parang meron silang siguro pondo na doon muna ilalagay. Parang safe account, doon nila muna ilalagay yung ah, tax na ibabawas doon. Tapos pwede sigurong gagamitin muna nila yon hanggat di pa nabubuko, hanggat hindi ito napapansin. Isipin nyo na lang kung walang Rapi Tulfo na nag-iimbestiga dito sa PCSO. Kasi meron nagsabi na ano daw bang purpose ni Senator Rapi Tulfo dito sa pagpatawag ng hearing dito sa PCSO na to, kaugnay dito sa mga nanalo. Well, ito lang naman yun. Unang-una yung tax. Di ba? Hindi bumabalik sa gobyerno yung dapat na bayarang tax. Kasi mandatory yan na every time may mananalo dyan sa mga ganitong klaseng Wheel of Fortune, subject for tax yan. Ngayon, kung hindi ito mababayaran, mandato po ng batas, may problema tayo. Siyempre, yung pondo ng budget ng ng gobyerno natin nababawasan, napapunta na nga sa korupsyon yung iba na yun yung yung solid na hawak na ng gobyernong pera nababawasan pa ng korupsyon. What more dito na hindi natin sigurado kung nare-remit ba talaga kasi nga kinakaltasan nila. Imagine sa isang buwan 8 times nanalo, so magkano tax ang posibleng makuha doon kung hindi na ibigay sa BIR, nasaan yung tax, di ba? Yun yung tanong doon. So yan yung sagot doon sa nagtatanong na para saan daw ba yung hearing nito ni Senator Rapi Tulfo tungkol dito sa PCSO. Office, pila lang po. Tapos, depende po sa traffic po ng tao. Pero for example, sa Metro Manila po, within 20 minutes, nakakakuha na po agad ng tin yung individual po. Pero, mamaya sa PCSO ang tanong ko, pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang team doon sa mga walang team, nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket? Wala po, Mr. Chair. Pero meron na po kaming ngayon Di ba? Wala. Dapat yun, ina-anticipate din ng PCSO yan na what if na wala ngang valid ID, walang TIN number. Di ba? Dapat ina-anticipate nila, meron man lang silang special group or special number na pwede lang tawag sa BIR para i-assist yung nanalo ng lotto ticket para at least, di ba, hindi na kailangan dumaan ng claimant na ang reason is walang valid ID. Di ba? Doon pa lang kasi medyo gaya nga na sinabi ni GM Robles is matagal na raw nakalakaran yan. Wala pa raw siya dyan sa pwesto na yan, ganyan na raw yung sistema na mayroong pakisuyo, may ibang taong nagkiklaim. So, sa ganung sistema, andyan pumapasok yung sindikato. Sindikato na minamanipula yung loto, hindi minamanipula yung palaro, pero minamanipula kung paano i-claim yung mga lotto winning number. Online, na madali na lang po mag-register po. Okay. Pero hindi tama itong nangyayari dito na lahat ng mga multiple winners 0-0 ang tin. So may discrepancy rito, may problema rito. As you can see it, Mr. Tibayan. Mr. Chair, yes po. Although may sinample test po kami, yung mga ibang 0-0 po, may tin po sila nung verify po namin sa system. Pero merong iba na wala. Meron po talaga. Okay. Yun yung problema. Although meron nga daw yung iba, pero meron pa rin hindi. So ibig sabihin, may part dun sa pondo ng tinax dun sa winning number, sa winning jackpot na yun, hindi na ibibigay sa BIR. So saan napupunta?
kinaltasan ng loto, ng PCSO, saan napunta? Kasi meron iilan lang daw ang may input, yung iba wala. So, saan napunta? That's the big question. Sige. Your Honor, if I may, Attorney Pachagi, sir, or AGM for the finance. Okay. Good morning, Mr. Chair. Yeah, already. Good morning. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the certificate of creditable tax withhold at source submitted to the BIR. Mr. Arnel Casas, I have a copy Your here. Honor, Attorney Patiag, sir. Pachag, Larry Pachag. Pakipalitan na. Pakipalitan. And then pakilagay dito para makita kang pangalan para they will be identified properly. Dito, mapapansin nyo, mabait pa rito si Senator Raffy Tulfo. Hindi pa medyo nagtataas ng boses dito. Pero antayin ninyo, pag ito na-beast mode, tako, may tatamaan dito. Siya po ay si Attorney Attorney Lauro Patiag, Your Laura Honor. Patiag. Okay, ano po yung inyong position sa PCSO? Sir? I'm the AGM for the management services sector, Your Honor. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Number of bettors within numbers, 271. Pero yun nyo, nung July daw, ang total winning na nanalo is nasa 2,600 plus. Pero ang may team number lang is 200 plus lang. So, may discrepancy na po 2,400 na walang team number. Paano nangyari yun? Diba? Napakalaking question yun. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes, Sir, tutuloy ko po. August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may tin. September 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may tin. October, it goes on and on and on. So, ano nangyari doon sa mga walang tin? So, ibig sabihin, nasa 2,000 plus yung walang tin number na kinakaltasan ng tax ng PCSO na posibleng hindi na i-remit sa BIR. So, saan napupunta? Yun ang tanong doon. Saan napupunta yung pondo na kinakaltas ng PCSO para sa BIR kung hindi naman pala na i-remit doon, di ba? Were they given tin numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Patay tayo dyan. Wala na naisagot ang taga-PCSO dahil nabulaga sila rito na nakalkal pala ni Senator Raffy Tulfo yung mga gantong klaseng problema nila na hindi nila ini-expect na posible palang mahalongkay pa to. So, iyan yung purpose ni Senator Raffy Tulfo. Yan ang sagot doon sa nagtatanong na ano daw ba ang purpose at bakit daw nag-grandstand lang daw dito si Senator Raffy Tulfo. Ayan po. Malinaw na mismong gobyerno ang nanloloko sa gobyerno. Yung manloloko is nasa loob mismo ng gobyerno natin. Diba? So, napakaswerte natin. May gantong klase tayong senador na willing talagang halukayin yung mga korupsyon na nangyayari. Kasi ito si Senator Raffy Tulfo, hindi naman to yung talagang sabihin natin na rich kid. No, na walang alam sa nangyayari sa ilalim. Si Senator Raffy Tulfo, street smart to. Alam niya yung nangyayari sa grounds. Alam niya yung korupsyon na nangyayari sa grounds hanggang sa pinakamataas na level. Kaya hindi to kayang paikot-ikutin. Kaya tingnan nyo rito nangyayari. Hindi na nila maisagot dito kung ano yung mga tanong ni Senator Raffy Tulfo. Your Honor, I'm referring to the winner, particular winner mentioned as regards the
the winnings. Mamaya na po yung winner. Mamaya. Ito Pero lang yung- muna kasi sinasabi nyo, may mga team numbers. Okay. Siguro hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung team number, respetuhin naman yun. Of course, we're not gonna mention it kasi we know na that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 00, kaya nagtataka kami. Tama naman yung punto rito ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Kung may naka-input naman na team number dyan, hindi na i-questionin. Kasi confidential nga naman kung hahulukain ko sino yung may-ari ng team number na yon para parang ma-identified siya. So, tama naman, hindi na i-questionin yun. Eh, yung problema, wala kang team number. Ba? Doon, malaking question yun. Kahit sinong ordinaryong tao na kumikita, lahat kinakaltasan. So, kailangan ng TIN number. Pag nag-apply ka nga ng business ng negosyo, di ba, hinahanap, kailangan mo rin mag-register para makakuha ka ng TIN number. So, ito, makikita nyo parang ginawa niya ng negosyo yung pag-claim ng winning number sa PCSO. Walang TIN number. So, parang doon pa lang medyo tatakas ang kilay mo rito. O kung talaga may team numbers yun, yung mga malalaki, yung mga multiple winners, nilagay nyo sana para hindi na kami magduda. Siyempre, we will never show it to you, yung team number niya o nila, yung mga multiple winners. Now,